What's up mga kapatid? Nandito po tayo ngayon sa labas ng Office of the Secretary General dito sa Kamara kung saan may dalawang grupo po na naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po ito tinanggap ng Office of the Secretary General. Ang unang grupo, yung Makabayan Bloc. Dumating po sila dito mga mag-aalas 11 kaninang umaga at pinangunahan nga po yan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan at i-endorso ni na ACT Church Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co, at Gabriela Party List Representative Sara Ilago sana yung kanilang reklamo. Sumentro yung reklamo sa betrayal of public trust. Kaugnay nga po doon sa malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects mula po yan noong 2022 hanggang 2025. Tatlong articles of impeachment yung kanilang pinunto. Una nga yung pag-institutionalize ng sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula na basehan umano para sa allocation ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Ikalawa yung pang-aabuso umano sa diskresyon sa paggamit ng unprogrammed appropriations na nauna nang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. At ikatlo yung direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at anomalous budget insertions. Giit ng grupo, lahat ng sangkot ay dapat managot mula tuktok. Pero yun nga, ikinadismaya ng grupo na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General yung kanilang reklamo dahil kasalukuyan po ngayong nasa abroad si Secretary General Sheloy Garafil para nga po tumanggap ng recognition. Ayon naman doon sa Constitution, verified impeachment complaint ang dapat ma-file at ayon sa House Rules, ang kailangan lamang ay yung complaint should be filed with the Office of the Secretary General. Hindi po necessarily kailangan physically present itong opisyal. Para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Sa ilalim ng Rules of Court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like as court process, in this case, impeachment complaint, ang substituted service iwanan mo sa residence o sa office ng subject. Iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served. Kami ang sumunod sa rules of the House at kung hindi susundin ng House ang sarili nilang rules, hindi dapat burden yan sa mga impeachment complainant, sa private citizen. Samantala, bandang alas 2 naman ng hapon, dumating yung mga kilalang kritiko ng Pangulo at mga supporter ng mga Duterte na pinangunahan nga yan nila Congressman Mike Defensor, kasama na rin sina dating Congressman Jacinto Paras, Attorney Ferdinand Topacio at iba pang dating opisyal. Nakita rin natin si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at retired General Hermogenes Esperon. Actually, wala pa masyado silang ibinigay na detalye, pero ang ilan doon sa mga inilatag nilang grounds ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Hindi rin nila sinabi kung sino-sino yung mag-e-endorsong kongresista ng kanilang reklamo, pero ang binigay lang nila na hint ay 3 daw ng mga batang kongresista ang mag-e-endorso nito. At inaasahan nga po na sabi nung Makabayan Bloc, babalik daw sila sa Monday ng umaga para nga po i-refile itong kanilang impeachment complaint. Pero ang sinasabi po kasi ng even ni Vice Chair ng Committee on Justice na si Keith Flores na deemed filed na po itong impeachment complaint kung naihain po nila sa opisina mismo ng Secretary General. Yung Makabayan Bloc, nag-iwan daw po sila ng kopya ng kanilang reklamo, pero yung pangalawang grupo mukhang hindi sila nag-iwan. Actually, sabi ng pangalawang grupo, questionin daw nila ito, pinag-iisipan nilang questionin ito sa Korte Suprema, yung constitutionality nitong ginawa nga na refusal to accept their impeachment complaint. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself. Actually, pinangangambahan kasi nitong mga grupong nito ay yung kung ang may initiate ay yung unang impeachment complaint na sinasabi nga ng ilan, sinasabi nila na mahina daw yung mga argumento, even yung evidence na inilatag doon sa unang reklamo. Kaya
talagang ipinipilit at gusto nila na yung maisama itong kanilang mga reklamo, yung pangalawa at yung third nga, yung grupo ng bayan, makabayan at itong mga kasamahan ng mga or allies ng Duterte dito sa ihahain o i-refer do sa Committee on Justice. Kapag na-refer na kasi sa Committee on Justice, kung ano man yung reklamo na na-refer doon, yun na po yung umpisa, no, may initiate na po ang impeachment. Ibig sabihin, bawal na po maghain ng panibagong impeachment complaint doon po sa parehong opisyal kay Pangulong Marcos sa loob po yan ng 1 taon. So, yun po yung pinangangambahan nila na maaaring mahina daw yung ma-file nga na impeachment, kaya ito ay tinutulak nila na maisama po doon sa marirefer sa Committee on Justice. Sa Monday po yan, January 26, yung pagbabalik ng sesyon at yun ang abangan natin, ano, kung ilalatag na ba nila ito sa order of business, sa plenaryo, at kung mai-refer na ba ito sa Committee on Justice. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Ako po si Marian Enriquez para sa News 5.